Diniskwalipika na ng COMELEC Task Force Safe Division 2 ang kontrobersyal na congressional candidate ng Pasig na si Christian Ayan-Cia, kaugnay ng kanyang paglabag sa anti-discriminatory resolution ng komisyon. Isang partido rin ang kinansela ang registration dahil naman sa issue ng misrepresentation. Ang detalye sa balitang A to Z ni Naomi Almojano. Sa mga susunod na halalan, gusto nating i-emphasize sa lahat ng mga kandidato na obligado kayong magrespeto sa lahat. Iyan ang paalala ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia sa mga politikong magbabalak muling tumakbo sa 2028 presidential and vice presidential elections. Kasunod iyan ang sunod-sunod na show cause order na inihain ng komisyon ngayong taon laban sa mga pasaway at bastos na mga kandidato. Nasampulan na nga ang congressional candidate ng Pasig na si Attorney Christian Ayan-Cia na idiniskwalipika ng 2nd Division ng COMELEC. Matapos ito ng kanyang malaswang biro sa mga solo parent at pang-body shame sa kanyang babaeng staff sa magkahiwalay na campaign event noong nakaraang buwan. Division pa po ito at meron pa siyang karapatan na mag-file ng motion for reconsideration. Pero at least yung sinabi namin na commitment sa lahat na magre-resolve kami. Kasi nga po talaga, hinug naman na talaga na desisyonan yung kaso sapagkat nakasagot na, nabigyan na ng due process. Ayon kay Garcia, ito ang unang beses ngayong halalan na in-apply ang COMELEC Anti-Discrimination Resolution ng Task Force Safe. Paglilinaw pa ng poll body, hanggat wala pang pinal na desisyon ng COMELEC Anbank, mananatili pa rin ang pangalan ni Cia sa balota at maaari pa ring iboto. Pag may pending case na, case sa COMELEC at hindi lang show cause orders, ay pwede na isuspend ng COMELEC ang proklamasyon ng mga naturang kandidato na may pending cases. Kailangan din aniya na suportado ito ng mga solidong ebidensya. Ikinatuwa naman ng grupong Gabriela ang desisyong ito ng COMELEC at sinabing panalo ito ng buong kababaihan. Lalo't ito ang unang pagkakataon na mapapatalsik sa pwesto ang isang anilay misogynist candidate. Anila naway magsilbi itong wake-up call sa iba pang mga kandidato. Samantala, kinansela na rin ng komisyon ang registration ng Pilipinas Babangon Muli o PBBM Party List dahil napatunayan na may misrepresentation ang partido. Idineklara kasi ng partido na Calabarzon ang nire-representa nila. Pero nang suriin, wala sa top 10 nominees nito ang nakatira sa naturang rehiyon. Kung makakakuha ng TRO yung naturang party list, malamang-lamang magiging final, magiging executory ang desisyon ng COMELEC and Bank. Habang napagdesisyonan din ng komisyon na sa susunod na taon, hindi napapayagan ng accreditation ng mga partidong gagamit ng pangalan ng artista o personalidad, government aid at telenovela names. Kinakailangan nakabase ang mga pangalan ng mga party list na ipapakredit nila sa amin base sa kanilang advokasya o yung nire-representa nilang sektor. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na pahayag ang partido. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.